Nakikita mo siya, ang paraan ng pagtingin niya sa iyo, para kang Diyos sa kanyang mga mata, puno ng pagsamba, puno ng pagmamahal, na halos nakakabaliw. Iniinom niya bawat salita mo, ang bawat kilos mo, sinusundan niya. Tila ba ang buong mundo niya ay umiikot sa iyo? At sa isang madilim na sulok ng iyong isip, gusto mo ito. Inaakala mong ito ang sukdulan ng pag-ibig. Isang debosyon na walang kapantay. Ngunit kailangan mong harapin ang katotohanan. Ito ang madilim na lihim. Hindi siya in love. Siya ay biktima. Biktima ng mga psychological triggers na ikaw mismo ang nagtanim sa kanyang isipan. Hindi ito mahika. Hindi ito tadhana. Ito ay sikolohiya. Isang malamig, kalkuladong proseso ng pagbuo ng isang kulungan na hindi nakikita. Tingnan natin ang kanyang mundo bago ka dumating. May sarili siyang liwanag. May sarili siyang mga pangarap. Isang hardin na puno ng buhay, ngunit dumating ka. At ang una mong ginawa ay ang love bombing. Binuhos mo ang lahat ng atensyon, papuri at pagmamahal. Isang agos na napakalakas. Hindi niya namalayang nalulunod na pala siya. Ginawa mo siyang sentro ng iyong universo. Bawat umaga, siya ang una mong iniisip. Bawat gabi, siya ang huli. Pinaniwala mo siyang siya ang pinakamahalagang nilalang sa mundo. Ito ang unang trigger. Overwhelming affirmation. Pinuno mo ang kanyang bawat insecurities. Sinabi mo ang lahat ng gusto niyang marinig, hanggang sa ang boses mo na lang ang nagiging basihan niya ng kanyang halaga. Pagkatapos, nang sigurado ka ng hawak mo na siya, nagsimula kang bumitaw. Dito pumapasok ang pangalawang trigger. Intermittent reinforcement. Isang araw, para siyang reyna. Sa susunod na araw, para siyang hangin. Isang text na hindi sinasagot. Isang tawag na hindi pinapansin. Isang biglaang lamig na hindi niya maintindihan. Ang utak ng tao ay naghahanap ng pattern. At sa kawalan ng pattern, nagiging obsessed ito. Nagiging sugal. Kailan kaya ulit siya mananalo ng iyong pagtingin? Kailan kaya ulit tatama sa jackpot? Ang bawat maliit na pagtingin mo, ang bawat mumo ng atensyon, ay nagiging isang dambuhalang gantimpala. Lumilikha ito ng adiksyon. Isang adiksyon sa iyo. Pagkatapos, dahan-dahan mo siyang ihihiwalay sa kanyang mundo. Ang ikatlong trigger, isolation. Ang kanyang mga kaibigan, masamang impluwensya, ang kanyang pamilya. Hindi ka nila naiintindihan. Ako lang. Lilikha ka ng maliliit na duda. Sigurado ka bang kaibigan mo talaga siya? Parang may gusto siya sa'yo. Napansin mo ba kung paano ka tiningnan ng nanay mo? Parang hinuhusgahan ka niya. Hanggang sa ikaw na lang ang natitira. Ikaw ang kanyang tagapayo. Ikaw ang kanyang tagapagtanggol. Ikaw ang kanyang mundo. At sa isang mundong kayong dalawa lang, ikaw ang nag-iisang batas. Halika, magkwento tayo. Kilalanin natin si Leo at si Clara. Si Clara, isang babaeng puno ng pangarap. Isang arkitekto ng sarili niyang kinabukasan. Si Leo, isang pintor. Hindi siya masamang tao sa paningin ng marami. Ngunit natutunan niya, marahil sa sarili niyang nakaraan, na ang pag-ibig ay isang laro ng kapangyarihan. Nang makilala niya si Clara, nakita niya ang kanyang liwanag. At sa halip na hangaan ito, gusto niya itong angkinin. Unang hakbang,
Love bombing. Pinupuno niya ng regalo ang apartment ni Clara. Hindi mga ordinaryong regalo. Isang antigong balahibo ng panulat para sa kanyang mga obra. Isang star map ng gabi kung kailan sila unang nagkita. Mga regalong may kwento. Mga regalong nagsasabing, naiintindihan kita. Pagkatapos, ang paghila at pagtulak. Isang linggong puno ng matatamis na salita at magdamag na kwentuhan. Pagkatapos, 3 araw ng katahimikan. Walang paliwanag, nagsisimula siyang mag-isip. May nagawa ba akong mali? Baka masyado akong naging clingy? Baka nasabi ko ang isang bagay na hindi niya nagustuhan? Sinisisi niya ang sarili at kapag babalik na si Leo, may dala siyang perpektong dahilan. Pasensya na, may pinagdaanan lang ako at ayokong madamay ka. Bigla, siya ang nagiging tagapagligtas. Siya ang nagiging unawa. Sunod ang paghihiwalay. Ang kanyang best friend, si Maya. Napapansin ko, parang lagi siyang nega pagdating sa akin. Baka naiinggit lang siya sa atin. Ang kanyang trabaho? Hindi ka ba napapagod? Hindi ba nila nakikita ang halaga mo? Dapat mas malaki pa dyan ang marating mo. Siguro, magpahinga ka muna. Unti-unti, ang mundo ni Clara ay lumiliit. Ang kanyang mga kaibigan, dumadalang ang tawag. Ang kanyang mga pangarap, natatabunan ng alikabok. Ang natitira na lang ay si Leo. Tingin mo, ito ang kwento nila. Ngunit ito ay maaaring kwento mo. Ikaw ba si Leo? O ikaw ba si Clara? Kung ikaw si Leo, marahil hindi mo ito sinasadya. Marahil, ito lang ang alam mong paraan para hindi ka iwan. Isang mekanismo na nabuo mula sa sarili mong takot. Ang pagkontrol ay hindi pag-ibig. Ito ay anino ng pag-ibig. Isang desperadong pagtatangka na hawakan ang isang bagay na dapat ay malaya. Ngunit kung ikaw si Clara, may isang salita na kailangan mong pakinggan. Isang boses na matagal mo nang hindi pinapansin. Ang boses ng iyong pagdududa. Yung pakiramdam na may mali. Iyong maliit na tinig na nagsasabing, hindi ako ito. Iyong pagkalito kapag ang mga salita niya at kilos niya ay hindi magkatugma. Hindi ka nababaliw. Iyan ang iyong intuition. Ito ang sandali ng pagmulat. Ang pagbagsak ng kurtina. Ang pagkakita sa mga tali na nakakabit sa iyo. Ang pag-ibig na naramdaman mo. Ito ay isang cocktail ng chemical sa iyong utak na pinakawalan ng cycle ng stress at relief. Dopamine high mula sa kanyang pagbabalik. Cortisol mula sa takot na iwanan. Hindi ito pag-ibig. Ito ay trauma bonding. Nasanay ang iyong sistema sa kaguluhan at napagkakamalan mo ang kaguluhan bilang passion. Ang pag-alis sa ganitong sitwasyon ay hindi madali. Para kang isang adik na nagde-detox. Ang iyong buong sistema ay hahanap-hanapin siya. Sasabihin sa iyo ng isip mo na kailangan mo siya para mabuhay. Pero ito ang katotohanan. Ang kailangan mo ay hindi siya. Ang kailangan mo ay ang iyong sarili. Ang pagbawi sa hardin na sinira niya. Ang pagguhit muli ng mga pangarap na tinakpan niya ng alikabok. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kumukulong. Hindi ito nag-aalis. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay liwanag. Hahayaan ka nitong lumago sa sarili mong hardin. Hindi nito sisirain para lang siya ang maging tanawin. Tumingin ka sa salamin, tingnan mo ang mga tali,
At alalahanin mo, ikaw ang may hawak ng gunting